Bawa kwartawa bisalanawa. Bawa kwartawa bisalanawa. Abayahawa syabasamayam. Abayahawa syabasamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Ail kata yanawa. Ail kata yanawa. Watawada lak ail damak. Watawada lak ail damak. Sasatap at kata yanawa. Sasatap at kata yanawa. Kal halal hawadla abayahawa alayam. Kal halal hawadla abayahawa alayam. Basa masyayak kihawasay. Basa masyayak kihawasay. Basam raw kakadas. Basam raw kakadas. Yaman. Yaman. Okay. Nandito na tayo sa chapter 80 ng Book of Jasher. Will be our study. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 80, verse 1 to 63. At sa katapusan ng 2 taon, muling sinugo ni Yahweh si Moises kay Paraon upang ilabas ang mga anak ni Israel at upang palabasin sila sa lupain ng Ehipto. At si Moises ay pumunta sa bahay ni Paraon at sinabi niya sa kanya ang mga salita ni Yahweh na nagsugo sa kanya. Ngunit hindi pinakinggan ni Paraon ang tinig ni Yahweh at pinukaw ng alahayam ang kanyang kapangyarihan sa Ehipto laban kay Paraon at sa kanyang mga nasasakupan. At sinakta ng alahayam si Paraon at ang kanyang mga tao ng napakalaki at matinding salot. O yan. So, magkakaroon ng matinding salot ang Ehipto kasi si Haring Paraon ayaw makinig sa sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Moses at ni Aaron. Pag may sinabi si Yahweh, hindi sundin, ang tawag doon ay sumpa. Masumpa. At ano ang mga sumpa? Mga salot. Matinding salot na kanilang tatanggapin. Pati sa buong Ehipto ng mamamayan. So, importante talaga kung anong sinabi ni Yahweh, huwag kukontra, sunod na. Para pagpapala, hindi pagpapalo. O, yan. O, tuloy tayo. At nagsugo ang Yahweh sa pamamagitan ng kamay ni Aaron at ginawang dugo ang lahat ng tubig sa Ehipto, kasama ang lahat ng kanilang mga ilog at mga batis. At nang ang isang Ehipsyo ay dumating upang uminom at sumalok ng tubig, tumingin siya sa kanyang banga, at narito, ang lahat ng tubig ay naging dugo. At nang siya ay dumating upang uminom mula sa kanyang tasa, ang tubig sa tasa ay naging dugo. At nang ang isang babae ay minasa ang kanyang masa at niluto ang kanyang pagkain, ang kanilang anyo ay naging dugo. O, biro mo ha. Sa tubig, lahat. Pati na sa tasa, nasa banga. Pati niluluto ng mga tinapay. Yan, naging mukhang dugo. Pula na ang tinapay. O, ganun katindi. Wala silang mainom doon. Order sila ng purified water. Eh, dugo rin ang labas. Sumpa nga. Eh, mismo nga, sa banga, na dati ng tubig doon, naging dugo. Tapos sa tasa, dati na may laman na tubig, naging dugo din. Ganon ang salot, matindi. Okay, tuloy tayo. At ang Yahweh ay nagsugo muli at pinalabas ang lahat ng kanilang tubig ng mga palaka. At lahat ng palaka ay pumasok sa mga bahay ng mga Ehipsyo. At nang uminom ang mga Ehipsyo, ang kanilang mga tiyan ay napuno ng mga palaka. Sumasayaw ang mga palaka sa kanilang tiyan, tulad ng kanilang pagsasayaw kapag nasa ilog. At lahat ng kanilang inuming tubig at tubig na pangluto ay naging mga palaka. Gayon din, nang sila ay nakahiga sa kanilang mga higaan, ang kanilang pawis ay nagparami ng mga palaka. Sa kabila ng lahat ng ito, ang galit ni Yahweh ay hindi humiwalay sa kanila. At ang kanyang kamay ay inipunat laban sa lahat ng mga Ehipsyo upang saktan sila ng bawat mabigat na salot.
Biro mo ha, unang salot, ang tubig naging dugo. Pangalawa, ang tubig naging palaka. Pag uminom ka ng tubig, pumasok sa tiyan, palaka na nandoon. Sumasayaw ang palaka, gumagano na rin siya. Hindi ganyan Tap. sa Babylonian. Oh, hindi, ganyan. Tapos, higa sila, napawisan. Yung pawis nila, naging palaka. Kasi tubig din yun, galit katawan. Oo. Wala, kinatata sa Babylonian Bible, wala. Doon, Pangalawang bawat- sumpa pa lang yan. Bawat ano ng tungko doon, nagkakaroon ng ganun eh. Yun ang kwento, pero dito, iba. Oo. Doktor. Tuloy. At siya ay nagsugo at pinalo ang kanilang alabok upang maging mga kuto. At ang mga kuto ay napuno sa buong Ehipto hanggang sa taas ng 2 siko Uy. sa ibabaw ng lupa. Ang mga kuto ay napakarami rin sa laman ng tao at hayop sa lahat ng naninirahan sa Ehipto. Gayon din sa hari at reyna ay nagpadala ang ihawa ng mga kuto. At ito ay labis na nagpalungkot sa Ehipto dahil sa mga kuto. Sa kabila nito, ang galit ni Yahweh ay hindi humupa. At ang kanyang kamay ay nakautat pa rin sa Ehipto. At ang Yahweh ay nagpadala ng lahat ng uri ng mga hayop sa parang sa Ehipto. At sila ay dumating at nilipol ang buong Ehipto, tao at hayop at mga puno at lahat ng bagay na nasa Ehipto. Dalawang sumpa to. Ang isang sumpa, yung kumbaga pangatlong sumpa, ay naging kuto. Oo. 2 siko ang haba mula sa lupa. Oo. 2 feet? Matangkad pa kay ano? Oo. Kay Isang feet. Haring Paraon na si Adikim. Kasi isang siko lang tangkad niya eh. Oo, si Alicam, ganyan lang. Si Adikam. So, patambakan pa siya ng mga kuto. Namuli ng kuto si Alicam. Eh, yung kuto pa naman, kumakain ng dugo yan eh. Oo. Grabe pala yun, no? Grabe, no? Sa kanila doon sa Babylonian, niknik. Oo. Niknik ang dumating, hindi kuto. Tapos, may mga hayop pang dumating galing sa ano? Yan yung ano, Yung mga pananim, mga hayop nila, kinakain sa kapwa hayop. mga ano yun. Sa mga taga-bundok na hayop. Ang tinding parusa, salot. Kasi hindi nakinig si Paraon sa sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Moses at ni Aaron. Okay, tuloy tayo. At ang Yahweh ay nagpadala ng mga makamandag na ahas, alakdan, daga, kasama ang iba pang mga hayop na gumagapang sa lupa, mga langaw, mga putakti, Yan. mga pulgas, mga kulisap at mga niknik. Bawat isa ay nagpulumpon ayon sa kanilang uri. At lahat ng mga gumagapang at mga may pakpak na hayop ayon sa kanilang uri ay dumating sa Ehipto at labis na ikinalungkot ng mga Ehipsyo. At ang mga pulgas at langaw ay pumasok sa mga mata at tainga ng mga Ehipsyo. Grabe. Wow. Piro mo langaw, pulgas, niknik, Takte. Na masakit sa Pulisap. Pulgas. o pulgas, Takte. putakte, langaw, lahat grabe. Pumasok sa tainga. Pumasok pa ang langaw sa Mataas sa tainga. mata, sa tainga. Hindi ganyan sa Babylonian, no? Wala. Niknik. Nabanggit pa rin, no? Pero hindi detalyado. Niknik lang doon. Yun lang, niknik lang. Oo. Okay, tuloy. Ay, yung ano, At dumating ang putakti at itinaboy sila. At sila ay nagsilabas doon patungo sa kanilang mga silid at hinabol sila nito. At nang magtagpo ang mga Ehipsyo dahil sa kuyog ng mga hayop, isinara nila ang kanilang mga pinto sa likuran nila at inutusan ng alahayam ang sulanot na nasa dagat na umakyat at pumasok sa Ehipto. At siya ay may mahahabang braso. 10 siko ang haba ng siko ng isang tao. At siya ay umakyat sa mga bubong at inalis ang takip ng mga biga at sahig. At pinutol ang mga ito. At iniunat ang kanyang braso papasok sa bahay at tinanggal ang kandado at ang prangka at binuksan ang mga bahay sa Ehipto. Anong klaseng hayop to?
Sulano. Hindi ko alam yung sulat. Sulanot. Sulanot ko yan. Nasa dagat. Ha? Galing sa dagat, di ba? Oh, parang ano yan. Parang pugita. May mahabang braso daw. Mahabang braso. Oo. 10 siko ang haba. Oo. Yung siko ng tao, 10 siko gano'ng kahaba. Grabe. Siyokoy. Malaki ang braso niya, mahaba. Sulanot. Oo. Baka siyokoy, no? Baka siyokoy nga. Syokoy. Giganting Siyokoy? Mm. Kaya sulanot. Magaling magano eh. Siya nagtanggal ng... Tapos, tinanggal. 10 feet ang Para haba. malukot yung- Palukot yung mga prangka. So, ganun. Kulang talaga ang Babylonian na galing sa Vatican na dinoktor nila. Maraming binawas nila, oh. Marami. Oh. Dito, detalyado ang lahat ng pangyayari. Okay, tuloy tayo. Pagkatapos ay dumating ang kuyog ng mga hayop sa mga bahay sa Ehipto. At ang kuyog ng mga hayop ay sumira sa mga Ehipsyo at labis silang nalungkot. Sa kabila nito, ang galit ni Yahweh ay hindi humiwalay sa mga Ehipsyo at ang kanyang kamay ay nakaunat pa rin laban sa kanila. At nagpadala ang alahayam ng salot at ang salot ay lumaganap sa Ehipto sa mga kabayo at asno at sa mga kamelyo, sa mga kawan ng baka at tupa at sa mga tao. At nang bumangon ang mga Ehipsyo ng maaga sa umaga upang dalhin ang kanilang mga baka sa pastulan, nasumpungan nilang patay na ang lahat ng kanilang mga baka. Grabe. Hmm. Syokoy nga. Siyokoy. Syokoy yun. Sila ano ba? Ay, oh, yun na, oh. Sulanot. Sulanot. Syokoy. Sulanot. Yan. Oh, siyokoy. Siyokoy na pala. Parang yun ang husband ng, ano eh, ng Serena eh. Sulanot sa dagat. Sulanot. Pero nagpadala pa uli yung ano, Syokoy. yung mga salot na pati mga hayop ng mga ano, patay. Leviathan to. Grabe. Grabe pa lang laki ng Leviathan. At ang mga kuyog ng hayop na sumisira, kuyog. Hayop na kuyog. Ang mga kuyog yung mga kawan ba? Kawan. Oh, kawan. O yung kuyog. O yung mga kawan Oo. na. Sunod ano. Grabe yun. Panon pala sa ano yung kuyog. Panon. Oh, gano'n, oh. Okay, tuloy tayo. Basa. At isa lamang sa 10 ang natira sa mga baka ng mga Ehipsyo. At wala ni isa sa mga baka ng Israel sa Gosen ang namatay. Ayos. At nagpadala ang alahayam ng nagbabagang pamamaga sa laman ng mga Ehipsyo na pumutok sa kanilang mga balat. Ito ay naging matinding katig sa lahat ng mga Ehipsyo mula sa talampakan ng kanilang mga paa hanggang sa tuktok ng kanilang mga ulo. Grabe yun. At maraming bukol ang nasa kanilang laman, na ang kanilang laman ay nanghina hanggang sa sila ay nabulok at nabaho. So- Parang paraon. Oh, parang si Paraon, yung si Miloy. Oo, si Miloy. Parang si Miloy. So, nabulok, nabaho ang katawan. Kasi nagkaroon ng mga bukol eh. Oo. Oh, pumutok ang kanilang mga balat. So, karamdaman na sa katawan. Yun na nga na hindi kasi nakinig kay Yahweh. Ang taong hindi makinig kay Yahweh, papaluin talaga yan. So, wag kang sumang-ayon sa taong hindi nakinig ni Yahweh kasi baka mahawaan ka sa sumpa niya. Hmm. So, ang gagawin dyan, itiwalag na lang yan. Kasi salot talaga yon, pasaway talaga yung tulibagbag, sutil. Ngayon, tuloy tayo. Sa kabila nito, ang galit ni Yahweh ay hindi humupa at ang kanyang kamay ay nakaunat pa rin sa buong Ehipto. At nagpadala ang Yahweh ng napakalakas na graniso na tumama sa kanilang mga ubas at binali ang kanilang mga puno ng prutas at pinatuyo ang mga ito, kaya't bumagsak ang mga ito sa kanila. At lahat ng luntiang halaman ay natuyo at namatay, sapagkat isang naghalong apoy ang bumaba sa gitna ng graniso, kaya't nidamo ng graniso ng apoy ang lahat ng bagay. Graniso, mga yelo yan. Di ba? Tapos may kasama pang apoy. Apoy, oo. Grabe, no?
lamig at init. So, ang daming Laman. namatay. So, ganun ang matinding palo. Okay, tuloy tayo. At ang mga tao at hayop na natagpuan sa labas ay namatay din sa apoy ng apoy at graniso. At lahat ng mga batang leon ay nanghina. At ang Yahweh ay nagsugo at nagdala ng maraming balang sa Ehipto. Ang Chasel, Salong, Chargol at Chagol, ang balang ayon sa kani-kanilang uri na lumamon sa lahat ng natira mula sa graniso. Pagkatapos ay nagalak ang mga Ehipsyo sa mga balang. Bagamat kinain nila ang ani ng bukid at hinuli nila ang mga ito ng sagana at inasnan bilang pagkain. Wow. Ginawa nila pagkain ng balang. Nalipay pa. Iba-iba kasi. Ito, klasel. Klaseng balang. Salom. Chargol. Kargole. Yan ang mga klaseng balang. Tapos nagalang Egypto, ginawa lang pagkain. Sige, pagkain na natin to. Sa Lagubang. Sa Lagubang yun, no? Nagul. Oo. May Okay. sungay. Nagalak sila kasi may pagkain na balang. Muwang. Kaya nyog. Kumakain ng balang na. Okay, tingnan natin. Bakukang. Ah. Ang Yahweh ay nagbabalik ng isang malakas na hangin mula sa dagat na siyang nagtangay ng lahat ng balang, maging ang mga inasinan at itinaboy. Ang mga ito sa dagat na pula. Walang kahit isang balang ang natira sa mga hangganan ng Ehipto. At ang Alahayam ay nagpadala ng kadiliman sa Ehipto. Kaya't ang buong lupain ng Ehipto at Patros ay nagdilim sa loob ng 3 araw. Kaya't walang lalaking makakita ng kanyang kamay nang iangat niya ito sa kanyang bibig. Ba. Buwan dilim ah. Yung una, itong balang, kasi natuwa ang mga Egyptian na ginawa ng pagkain ng balang, ginawa ni Hawa, nagpatangay na sa hangin. Lahat ng balang, balik sa dagat. O wala na silang pagkain. Mga inasinan. Ngayon, nagpadala naman si Alahayam ng kadiliman. 3 gabi yan. 3 araw. Na kahit itaas mo yung kamay mo, di mo makita. Sobrang dilim. Oo. Kahit Grabe no. tusukin pa ang mata mo ng karayom, di mo makita. Kasi sobrang dilim. O, walang sumisikat na araw. Talagang puro gabi yan. 3 days and 3 nights. Okay, tuloy tayo. Nang panahong iyon ay namatay ang marami sa mga Israelita na naghimagsik laban sa Yahweh at hindi nakinig kina Moises at Aaron at hindi naniwala sa kanila na ang Alahayam ang nagsugo sa kanila. Namatay pa rin. At ang nagsabi, hindi kami aalis sa Ehipto, baka kami mamatay sa gutom sa ilang. At hindi nakinig sa tinig ni Moises. At sinalot sila ni Yahweh sa loob ng 3 araw ng kadiliman. At nilibing ang mga patay na mga Israelita ng kapwa Israelita ng mga araw na iyon, nang hindi nalalaman ng mga Ehipsyo. At kung malaman, ikinatuwa pa ng mga Ehipsyo. Tinago. Oh. Mikat daw, mikat. Tingnan mo yung mga pasaway na Israelite, ha? Pasaway. Sila tayo. Hindi naniwala sa sinabi ni Moses at ni Aaron na kailangan tayong mga Israelite aalis tayo dito. Tapos, iano doon sa ilang, baka mamatay tayo sa gutom doon. Eh, ano ang ginawa ni Yahweh sa mga sotel? Patay. Tapos, kitiming niya na madilim Para wala mak... para Di masaya. ilibing ang mga kapwa Israelitang pasaway. Di matuwa. Hindi makita sa mga Egyptian kasi kung makita, namatayan din pala kayo. Natuwa pa sila. So, ganon. O, tingnan mo ha. May dugong Hebrew-Israelite yan. Pag pasaway, hindi maniwala. Pero naniwala ko, Hebrew-Israelite yon. Sa langit pa rin yung mapunta. Kaya lang, sa parang, sa bangkita, walang reward. Pero mo ha,
Nang panahong iyon ay namatay ang marami sa mga Israelita nang naghimagsik laban sa Yahweh at hindi nakinig kina Moses at Aaron at hindi naniwala sa kanila na ang alahayam ang nagsugo sa kanila. Naalaala ninyo si Sabadjala? Ayaw maniwala sa Ethiopian Bible, nag-translate ko. But mo na. Bakak daw, bakak. But mo, bakak mo na. Di ba sabi? Kanan kay Alima, Ah. bakat ko na. Anong nangyari sa kanya? Pinatay ni Yahweh. Bakat ha. Patay. Kontra. Ayaw maniwala. Yung mga ginamit ni Yahweh, pag kinontra mo, ayaw mong paniwalaan, Gamit ang aksidente. ganon na nangyari. Tulad dito ha. Nang panahong iyon ay namatay ang marami sa mga Israelita. Magsik sila kaya. That's why na maniwala na lang agad, wag nang kukontra. Kung gusto mong mabuhay ka pa, kasi kung gusto mong mamatay ka na, sige kontra ka, papatayin ka ni Abba Yahweh. Ganon mangyari. Yung panahon nila Moses doon sa Mount Sinai, hindi na si Abba Yahweh nag-utos, si Moses na mismo utos, patayin yan, yung naniwala sa guya. Si Moses na nagkumanang papatayin. Ganon katindi. Napo yung patay lang. Pero dito sa atin, sinabi ni Apostol Pablo, itiwalag yung mga salungat, mga kontra na hindi mo sunod diyan sa assembly, sa kapulungan. O, tiwalag. Ilan ang natiwalag natin dito? 2. Isang lalaki, isang matandang babae na pasaway. Nagkalat pa ng lagim sa GC. Yung naniwala doon, masumpa din kayo. Yung sumpa niya, masumpa. Kaya kung tiniwalag, ayaw kong mahawaan sa sumpa niya. Pag ganyan kasi susumpain ni Abba Yahweh yan. Pag ikonsinti natin yung ginawa niyang mali, madamay tayo sa sumpa. Pero ang kwento niya, binaliktad. Ako daw nagsumpa. Anong karapatan ko magsumpa? Hindi naman ako si Abba Yahweh. Hindi ako alahayam. Sabi ko, Nay, susumpain ka sa ginawa mo ni Abba Yahweh. Susumpain ka para hindi kami madamay sa sumpa mo, itiwalag kita. Para ikaw lang masumpa kami, hindi. Pero tingnan mo, gumawa pa ng kwentong mali. Pasaway talagang matanda na yan. Matanda na, walang matandaan. Nagplano pang magbukod, kunwari. Hindi naman loyal kay Abba Yahweh yan. Pupunta pa sa Babylonian Church. Tapos kunin pa lang pastor ang maliit na mama. Na ang Palyo Hebro ay Bailyo Hebro. Pailo Hebro. Pailo. Pasaway nga eh. So, ayan ang ano eh. Sa atin kasi dito, we are honest to goodness sa pagsunod. Hindi tayo pwedeng sumuhay. Kasi kapag tayo sumuhay, sa Torah, sa batas ni Yahweh, masumpa tayo, papaluin tayo. Kita mo naman itong maraming mga Israelita, oh. Nga naming magsik, patay. Hindi nakinig yan kay Moises. Ayaw magkinig kila Moses at Aaron. Sinabi niya mo yun eh. Hindi namatay. Kasama sila sa patay doon sa Oh. mga Egyptio. Pinagkalooban tayo dito sa bansang Ofer. Sa mga taga-Ethiopia. Na duplicate ng original scripture. Mayroong isang remnant Hebrew Israelite sa Cebu, sa Toledo.
mayabang din. Ayaw maniwala. Bakak daw. Kasi doon lang daw siya maniwala sa King James 16:11, yung 80 box na ginawa ng bakla ang hari. Ano nangyari ngayon? Patay, tikok siya. Pinangga siya ng motor, umiwas siya sa motor, nahulog siya sa bangin. Patay. Nagamit lang yung pag-iwas niya, no? 3 anak ng maliliit pa, naiwan. Tapos, asawa, bata pa yon. Yun na nga na, sumunod na lang tayo. Kung labag sa kalooban mong pagsunod, pilitin mo ang pagsunod kaysa patayin tayo o paluin tayo. Ganun lang, oh. Pero ginawa ni Abayawa sa panahon ng kadiliman Pati makita. para di makita sa mga Egyptian. Nailibing ang mga Israelitang pasaway, gilibing sa kapwa Israelitang hindi pasaway. Walang kamalay-malay ang mga Egyptian na marami pa rin Israelitang namatay, yung mga pasaway. Kasi kung malaman, matawa sila. Hindi lang pala kami ang namatay, kayo rin pala, namatayan din kayo. Kami pala pinusahan kayo. Kala namin, kami lang pinarusuhan, pati kayo. Yung pasaway nga, Paano kasi? Biniwala eh. pasaway, ay maniwala. Tapos, reklamo pa na, Mamatay ka. mamapatay tayo sa gutom sa ilang. Gutom pa dito. Pero mo sa ilang 40 years sila. 40 years sila hanggang nakarating sila sa Kanaan. Instead na 40 days, Naging 40 years. naging 40 years. Grabe, no? Tinustusan sila tinapay na galing sa langit. Ang tagagawa ng tinapay, anghel sa langit, pinaulanan sila. Ang tawag sa tinapay ay mana. Mana bread. Mana. Mana breads. Mana tinapay, manang pan. Tinapay na mana. Sabi naman nila kasi laki daw. 40 years yun. Wala, hindi na sila siyempre may tinapay. Yung mga, nilang mga hayop, katayin nila, gawin siyang ulam. At least ang parang kanin, tinapay. Kapag masunurin nga kay Hawa, hindi naman tayo problemahin. Dati, problema ako sa wifi. Yun pala, nalutas. Yung kapatid, dati, na umalis sa kapitbahay natin, na umalis, pupunta ng San Mateo, pumalit dito, kapatid niya, at makipaghati na sa bayaran. Hindi ko na solo ang 1,400. Tag 700 na lang kami. Lutas. Sinubukan lang pala yung mga nagbigay dati. Sinubukan lang itong mga tao na magpadagdag ng bigay para matustusan ng wifi. Pati yung original ibigay nila, hindi na nila ibibigay. Tapos naghamon pa na i-block sila. Ngayon, may provision pala si Abayawa na hindi mo masolo itong 1,400, sasagutin ito sa isa. Para ang bayaran mo monthly, 700 na lang. Yun. Yan ang nangyari. May taong ginamit. May taong ginamit. Sabi, wag mo. Yung mga ayaw tumulong, pati yung original ng tulong, pinagkait pa nila, pinagdamot pa nila. Ewan ko kung anong parusa ni Abayawa sa inyong mga pasaway. Kita niyo to, pinapatay to ha. Mga Israelita yan. Huwag sanang mangyari ang mangyari sa inyo ni Sabadyala. Dahil malungkot din ako kung mangyari sa inyo ang nangyari kay Sabadyala. Kasi yung naulila, akala ko, boyfriend na niya si Iman Pacquiao. Hindi pala, EI lang pala yon. Yon. Tama na. Panghas naman. Tama na, bugbusarado na sermon. Panghas naman kasi siya. Okay, tuloy tayo. Kaya
Lima, baka. At ang kadiliman ay naging napakatindi sa Ehipto sa loob ng 3 araw. At sino mang nakatayo nang dumating ang kadiliman ay nananatiling nakatayo sa kanyang lugar. Ang nakaupo ay nanatiling nakaupo. Ang nakahiga ay patuloy na nakahiga sa parehong kalagayan. At ang naglalakad ay nanatiling nakaupo sa lupa sa parehong lugar. At nangyari ito sa lahat ng mga Ehipsyo hanggang sa lumipas ang kadiliman. Grabe, no? Tradisyon na ang kadiliman. Kung anong posisyon mo, nakaiga ka. Lagi ka nakaiga. Nakaupo ka, lagi ka nakaupo. Pero yung naglalakad, Umupo na. upo na lang kasi madilim eh. Di makita ang... Bubunggo siya mo, ngay. Mas mahirap yung naglalakad. Hindi ganito ang nakasulat sa ano. May kadiliman lang, pero hindi detalyado. May kadaliman doon, pero sabi doon, hindi na makita talaga yung daan. Tama naman, kaya lang yung mga ganyan na, na detalyado. Detalyado ang kwento dito. Tinanggal nila lahat yan. Oo. Sinira Okay. nila yan. Tuloy tayo. At lumipas ang mga araw ng kadiliman. At sinugo ni Yahweh sina Moises at Aaron sa mga anak ni Israel na sinasabi, ipagdiwang ninyo ang inyong kapistahan at ipagdiwang ang inyong Paskwa at pahiran ninyo ng dugo sa pintuan ng inyong bahay sapagkat magsugo ako ng anghel sa kalagitnaan ng gabi at ang lahat ng pintuan na walang pahid na dugo ay mamamatay ang panganay na anak maging sa panganay na anak ng mga hayop at aking papatayin ang lahat ng kanilang mga panganay mula sa panganay na anak ng tao hanggang sa panganay ng anak ng hayop. At kapag nakita ng anghel ng kamatayan ng dugo na inyong ipinahid sa pintuan ng inyong bahay, ay lalampasan ng anghel at walang mamamatay sa loob ng bahay. Yan ang Passover. May kapareho sa Babylonian na magpahid ng dugo sa pintuan. Pero tinignan ko sa Jaser ng corrupted, wala na yan. Tinanggal nila. Ito, Ethiopian to eh. Ethiopic ano to eh. Book of Jaser. So, yan. Celebrate sila ng Pasko. Para mag-Passover ang anghel ng kamatayan. Ang mga panganay na anak, mga hayop, ay hindi mamatay. Pero mayroong panganay na hindi namatay. Mayroon, isa lang. Alam mo ba kung sino? Si Batia. Yung nag-ampon kay Moses. Panganay yon, hindi namatay. Yun ang nabuhay. Si Batya. Pero yung anak yung anak ni Pandak, Patay. patay. Si, ano yon? Pangalan yung Pandak na yun? Anikam. O Adikam. Okay, tuloy tayo. At ginawa ng mga anak ng Israel ang ayon sa lahat ng iniutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. At gayon nila ginawa ng gabing iyon. At nangyari, sa kalagitnaan ng gabi, ang anghel ni Yahweh ay lumabas sa buong lupain ng Ehipto at pinatay ang lahat ng panganay ng mga anak ng mga Ehipsyo, mula sa panganay ng anak ng tao hanggang sa panganay ng anak ng hayop. At bumangon si Faraon sa gabing iyon at nakita niya na patay na ang kanyang panganay na anak, siya at ang lahat ng kanyang mga lingkod at lahat ng mga Ehipsyo. At nagkaroon ng malakas na iyakan sa buong Ehipto ng gabing iyon sapagkat walang bahay na walang bangkay. Oh, grabing iyakan. Hindi lang bangkay sa tao, bangkay pa ng hayop. Oo. Hindi panganay ng hayop, no? Ng mga panganay ng anak ng hayop. Mga kambing, baka, tupa. Oh, panganay ng anak ng aso, pusa, lahat. Ngayon, tuloy tayo. Gayun din, ang mga wangis na mga panganay ng Ehipto na nakaukit sa mga dingding ng kanilang mga bahay ay winasak at nahulog sa lupa. Maging ang mga buto ng kanilang mga panganay na namatay na kanilang inilibing sa kanilang mga bahay ay kinalap ng mga aso ng gabing iyon at kinalagkad sa harap ng mga Ehipsyo at inahagis sa harap nila.
Ehipsyo ang kasamaang ito na biglang dumating sa kanila. At ang lahat ng mga Ehipsyo ay sumigaw ng malakas. Biro mo ang mga wangis ng mga panganay ng Egypto na nakaukit sa mga dingding ng kanilang mga bahay. Picture lang yun, di ba? O, ay winasak at nahulog sa lupa. At naging mga buto. Maging ang mga buto. At maging mga buto na kanilang mga panganay nga namatay sa kanilang inilibing. Sa kanilang mga bahay ay kinalap ng mga aso. At sa gabing iyon, at kinaladkad sa harap ng mga Egyptyo na inihagi sa harap nila. Pati yung sa simenteryo, sa mga nailibing, ng mga panganay. Kinuha ng mga aso ang buto nila. Kinuha pa ng mga aso. Pinagkakalat ng mga buto. Mga panganay na ano, grabe. Pati aso yun. Hindi lang pala buhay, pati patay. Instrumento ang mga aso para kukuha sa mga panganay na pangkay. No, mga buto na yon eh. Kinakalat ka nila. Pati yung mga picture, mga wangis na mga nakalagay lang sa dingding ng mga panganay, binagsak. Yan talaga, di na magaya ng ano yan. Sa lamang kiro nila ni... Pero mo, wala sa Babylonian to. Kwento Wala. na pati yung mga picture na sa dingding, pati yung mga namatay na, Una. ay kinaladkad pa ng aso. Grabe, no? Wala yan, wala yan. Patay na yan Puto na yan, kinaladkad pa dahil panganay. Ganon pala ang story, ang totoong story. Ang dami palang binawas nila sa Babylonian Bible. Kinurap. Okay, tuloy tayo. At ang lahat ng mga pamilya ng Ehipto ay umiyak ng gabing iyon. Bawat lalaki para sa kanyang anak na lalaki at bawat lalaki para sa kanyang anak na babae. Bilang panganay at ang kaguluhan ng Ehipto ay narinig mula sa malayo ng gabing iyon. At si Batya na anak na babae ni Faraon ay lumabas kasama ang hari ng gabing iyon upang hanapin sina Moises at Aaron sa kanilang mga bahay. At natagpuan nila sila sa kanilang bahay na kumakain at umiinom at nagsasaya kasama ang buong Israel. Grabe. Nagsasaya pa. Habang nagyaka ng mga Egyptian, sila nagsasaya. Kasi nag-celebrate sila sa Pasko Passover Pasko. So, ano ba ang English sa Pasko? Passover. Over. Hindi. Pero ang ginawa sa Babylonian, ang English ng Pasko ay Christmas. Christmas. Walang, hindi kasama diyan si Kristo, si Serapis. Maloko. Passover yan sa English. Hindi yan Christmas. Ngayon, itong stepmother, nag-ampon kay Moses, si Batya, Yan ang buhay. panganay ito na anak ni Paraon. Yan lang buhay. Yan ang buhay, hindi namatay. Ayan. Ngayon, hinahanap. Nakita nila doon sa nagsaya pa. Samantala, ang mga Egyptian, iyak na iyak. Okay, tuloy tayo. At sinabi ni Batya kay Moises, ito ba ang igaganti mo para sa kabutihang ginawa ko sa iyo? Na nagpalaki at nagpalaki sa iyo? At ikaw ang nagdala ng kasamaang ito sa akin at sa sambahayan ng aking ama? At sinabi ni Moises sa kanya, tunay ngang 10 salot ang dinala ni Yahweh sa Ehipto. Mayroon bang anumang kasamaang dumating sa iyo mula sa alinman sa mga iyon? Mayroon ba sa mga iyon ang nakaapekto sa iyo? At sinabi niya, wala naman. At sinabi ni Moises sa kanya, bagamat ikaw ang panganay na anak ng iyong ina, hindi ka namatay at walang kasamaang darating sa iyo sa loob ng buong Ehipto. Ayan, deklaro ni Moses. Panganay ka, di ba? Sa iyong ina. Pero hindi ka namatay. Pero lahat ng panganay, tigok. Ikaw lang hindi. Kasi gantimpala dahil ikaw nagpalaki sa akin. Nag-ampon sa akin. Dahil nanumbat pa si Batya. Ito bang
igaganti mo para sa kabutihan ginawa ko sa iyo? Na pagpalaki at pagpalaki sa iyo? O yan, nanumbat pa. Wala sa Babylonia yan, ha? Walang batiya doon yan nanumbat. Nilagay lang, inampun siya sa anak ng hari, ang prinsesa. Pero wala pang binanggit na pangalan. Dito may pangalan eh, batiya. Okay, tuloy tayo. At sinabi niya, ano ang pakinabang ko kapag nakita ko ang hari, ang aking kapatid, at ang buong sambahayan, at mga nasasakupan sa kasamaang ito, na ang panganay na anak ng hari ay namatay kasama ng lahat ng mga panganay ng buong Ehipto? At sinabi ni Moises sa kanya, tunay nga ang iyong kapatid at ang kanyang sambahayan at mga nasasakupan niya at ang mga pamilya ng Ehipto ay hindi nakinig sa mga salita ni Yahweh, kaya't dumating sa kanila ang kasamaang ito. At lumapit si Faraon na hari ng Ehipto kina Moises at Aaron at ang ilan sa mga anak ni Israel na kasama nila sa lugar na iyon na nagsabi, Ayan. Lumapit na si Pandak, na si Adikam. Matapos nag-usap sila stepmother niya, ni Moses, si Batia. Lumapit. Anong sasabihin ni Paraon? Na dati ayaw lang payagang paalisin sila. Ngayon, nagkambyo na ang isip. tumindig kayo at umalis kayo sa lupain ng Ehipto. At isama ninyo ang inyong mga kapatid, ang lahat ng mga anak ni Israel kasama ang kanilang mga tupa at baka at lahat ng kanilang ari-arian. Wala silang iiwan na matitira at idalangin lamang ninyo ako sa yahawa ninyong alayang. At sinabi ni Moises kay Faraon, huwag kang matakot sapagkat hindi ka mamamatay, sapagkat iniutos ni Yahweh na ikaw ay mabubuhay upang maipakita sa iyo ang kanyang kadakilaang kapangyarihan. Hindi naman talaga mamatay ito si Pandak eh. Kasi pagpapala ito ni Abay Hawa sa Pandak nito. Kasi yung namatay ang buong Egyptian ng mga lalaki, bata na lang babae na tira, yung sinundan sila sa dagat na naging highway, na 12 highway daanan, hindi naman siya sumama eh. Yun namatay ang mga sumunod, siya naiwan. Eh ngayon, anong pagharian niya sa Egyptian? Wala nang lalaki, siya na lang mag-isa. Mga bata na lang, mga babae, dinala siya ng anghel, utos ni Yahweh, doon sa Ninibe, at doon siya maghari. Sa bansang Iraq na ngayon. O yan. O yan. Naiba na ang tono niya, ni Paraon. Kasi umalis na kayo, dalhin nyo lahat. Pero yung nakalis na, nagbago ng mga isip niya, pabalikin natin. Oo. Wala alitin. So, ganyan. Pabago-bagong isip. Okay, tuloy tayo. At iniutos ni Faraon na paalisin ang mga anak ni Israel. At lahat ng mga Ehipsyo ay naglakas loob na paalisin sila. Sapagkat sinabi nila, lahat kami ay mamamatay kapag nandito pa kayo. At pinaalis ng lahat ng mga Ehipsyo ang mga Israelita na may dalang malalaking kayamanan, mga tupa at mga baka at mahahalagang bagay, ayon sa ipinangako ni Yahweh sa pagitan niya at ng ating amang si Abraham. At ang mga anak ni Israel ay naantala sa paglabas sa gabi. At nang dumating ang mga Ehipsyo upang ilabas sila, at sinabi nila sa kanila, kami ba ay mga magnanakaw na kami ay lumalabas sa gabi? Kasi diapura na sila eh. Umalis na kayo. Sabi, gabi ngayon. Bakit? Umalis kami gabi para kami magnanakaw na umalis sa gabi. Bukas na ng umaga, alis na kami. Ayan. Kasi takot na takot sila. Mamamatay kami lahat kung nandito pa kayo. Eh kami ba'y magnanakaw na umalis ng gabi? Di sa araw kami umalis. O, kinabukasan. Okay, tuloy natin. At ang mga anak ni Israel ay humingi sa mga Ehipsyo ng mga pilak at
mga ginto at mga damit at hinubaran ng mga anak ni Israel ang mga Ehipsyo. At si Moises ay nagmadali at tumindig at pumunta sa ilog ng Ehipto at iniahon mula roon ang kabaong ni Joseph at dinala ang mga buto ni Joseph. Ang mga anak ni Israel ay nagdala rin. Bawat isa ay may mga buto ng kani-kanilang ama at bawat isa ay may mga buto ng kani-kanilang lipi. Oh, yan. Sa lahi. Dinala talaga. Yung 12 tribe na ninuno. Dinaon. Oh, dinala nila. Dali sa Israel. Oh, walang iiwan. Oh, pero mo ha. Sabi nila, oh, magiginton nyo, bigay sa amin. Pilak. Inubaran. Sa Babylon nyo, hinubarad. Sabi ko, di ba ganyan din, no? Ganyan din, pero hindi ganyan kadetalyadong sinabi. Oo. Oo. So, ito naman mga Egyptian, natakot. Oh, sa inyo, kailan makaalis kayo? Kailan mamatay kami? Doon, ang kwento, binigyan sila. Dito nanghingi sila eh. Oo. Dito, grabe, oh. Nanghingi. Oh, ang mga anak na Israel ay humingi sa mga Egyptyo ng mga pilak at mga ginto at mga damit at hinubaran ang mga anak inubaran ng mga anak ni Israel ang mga Egyptyo. Tatagal pa mga. Mga damit, be. Hubaran, o sige. Brief na lang may iwan sa'yo, panty na lang. Dali na. Yan pangit na kami sa iyo yan.